Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, Pogo hindi pa kinukonsiderang national threat ng AFP. Bodegang naglalaman ng delivery packages sa Parañaque tinupok ng apoy. Singil sa kuryente ng Meralco tataas sa buwan ng Hunyo. At libreng sakay ipatutupad sa major railway services sa NCR sa June 12. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Hindi pa maikukonsidera ng Armed Forces of the Philippines o AFP bilang isang national threat ang Philippine Offshore Gaming Operator o POGO. Ito'y matapos ang sunod-sunod na pagkakaaresto ngayong taon sa iba't ibang mga dayuhan, paunahin na ang mga Chinese na nagpapatakbo ng mga illegal na POGO sa bansa. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, wala silang sapat na kaalaman kung may mga sundalo nga ba ng China na gumagawa ng tagong operasyon sa mga illegal na POGO. Dagdag pa ng AFP na maaaring kasama lamang sa illegal na pang-i-scam ng mga POGO ang nakumpiskang mga uniforme umano ng mga Chinese military sa isang POGO raid kamakailan sa Porac, Pampanga. Nakikipag-ugnayan na rin ang AFP sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC para sa naturang investigasyon. Tinupok ng apoy ang isang warehouse na naglalaman ng delivery packages sa Airport Village sa Barangay Vitales, Parañaque City ngayong araw. Ayon sa Bureau of Fire Protection o BFP, naiulat ang sunog bandang 11:32 ng umaga. Mabilis na kumalat ang apoy at umabot sa ikatlong alarma 11:49 ng tanghali. Napag-alaman na karamihan sa laman ng bodega ay mga sapatos na yari sa goma na lalong nagpalala sa apoy. Imbakan din umano ito ng delivery packages na in-order mula sa isang online shopping platform. Agad na nakalikas sa mga empleyado ng bodega mula nang sumiklab ang apoy na nagsimula sa ikalawang palapag. Patuloy namang inaalam ng otoridad ang sanhi ng sunog. Kinakailangang maganda ang customers ng Manila Electric Company o Meralco sa nagbabadyang pagtaas ng singil sa kuryente ngayong buwan. Ipinaliwanag ng Meralco sa isang statement na ang increase sa overall rates ay dahil sa pagtaas ng pass-through charges. Kabilang dito ang mas mataas na transmission charge matapos tanggalin ng reserve market settlement sa pag-uutos ng Energy Regulatory Commission o ERC. Kasama rin ang pagtaas ng feed-in tariff allowance na aprobado ng ERC. Saad ni Meralco spokesperson Josel Dariaga, kasalukuyan silang nakikipag-usap sa kanilang suppliers kung maaaring tanggalin ang ilang porsyento ng generation cost upang mabawasan ang epekto ng pagtaas ng bill ng kanilang customers. Good news para sa commuters sa Metro Manila. Inanunsyo ngayong araw ng Major Railway Services sa National Capital Region o NCR na mag-aalok sila ng libreng sakay tuwing peak travel hours bukas Miyerkules bilang selebrasyon ng 126th Philippine Independence Day. Nakasaad sa isang Facebook post ng Metro Rail Transit Line 3 na mag-o-offer sila ng free rides mula 7 a.m. to 9 a.m. at mula 5 p.m. to 7 p.m. Nag-post din sa Facebook ang Light Rail Manila Corporation at sinabing mayroon silang libreng sakay para sa LRT1 passengers mula 7 a.m. hanggang 9 a.m. at 5 p.m. hanggang 7 p.m. Sa parehong platform, inanunsyo rin ng Light Rail Transit Authority ang libreng sakay sa LRT2 sa mga parehong oras. Para sa Kidlat News Update, Renzo Lenon, nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.